Mga kababayan, gising! Gising sa katotohanan. May napakalaking bulong-bulungan at tila sarswela na nagaganap ngayon mismo sa loob ng Senado. Isang malupit na blind item muna para sa inyo. Sino itong senador na sobrang atat, ha? Sobrang nagmamadali na kahit walang sapat na numero sa konstitusyon ay pumustura agad na parang siya na ang bagong hari ng Senado. Akala mo kung sinong tagapagtanggol ng institusyon. Pero ang totoo, nagmamaniobra sa dilim habang walang sesyon. Truth bomb, hindi na natin itatago ang pangalan. Si Senador Win Gatchalian at kanyang paksyon ang ating tinutukoy. Ang ingay ng mga balita, di ba? Sabi ng mga bayarang trolls, sabi ng mga kalaban sa politika, Cayetano, isusuko na ba ang Senate presidency? Cayetano, nag-surrender na, nag-alok ng interim agreement, mga kaibigan. Mga kababayan, isang napakalaking kasinungalingan. Fake news. Fake news na ikinakalat ng mga desperadong politiko na gustong agawin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng isang illegal coup d'etat. Hindi isinusuko ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pwesto. Ang ipinapakita ni Cayetano ay ang kanyang pagiging legal genius at pagiging statesman, para hindi maipit ang mga ordinaryong empleyado ng Senado, habang ang paksyon ni Gatchalian ay pilit binabaluktot ang mga patakaran. Huwag kayong magpaloko sa mga headline na tila binili sa palengke, no? Bakit ba natin ito pinag-uusapan? Bakit kailangan mangit-ngit ang galit ng mga ordinaryong Pilipino, ng mga OFWs na nagpapakapuyat sa ibang bansa at ang mga taxpayers na kinakaltasan buwan-buwan? Dahil habang kayo ay nagpapakapagod magtrabaho, itong paksyon ni Gatchalian nag-alsa balutan, nagdeklara ng bakante ang pwesto ng walang quorum na mandated ng konstitusyon, ha? Isipin ninyo, noong June 3, 2026, habang hindi sumisipot ang ibang miyembro, biglang nag-convene ang 12 senador. 12. Saan ka nakakita sa buong kasaysayan ng Pilipinas ng majority ng 24 na senador ay 12? Basic mathematics, mga kababayan. Kahit tanungin mo ang mga estudyante ko sa IT at computer science, ang majority ng 24 ay 13. Panoorin ninyo ang mga Facebook live stream ni Senate President Alan Peter Cayetano. Malinaw ang sinabi niya, this is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. Ginamit ng paksyon ni Gatchalian ang kaso ni Avellino versus Cuenco. Akala siguro nila walang nagbabasa ng batas ngayon, ha? Akala siguro nila ang mga kabataan at ang mga supporters ng hashtag #WalkWithLand basta-basta na lang naniniwala sa terminong jurisdiction. Ito ang katotohanan, mga kaibigan, ha. Ang Senado ay nag-adjourn noong May 26 at dapat nag-resume noong June 1, gamit ang bagong roll call. Paano naging legal ang pagdideklara ng vacancy kung binaliwala ang tamang proseso? Ito ay isang direktang banta sa hustisya at sa katatagan ng ating pamahalaan. Okay, pumasok tayo ngayon sa ating deep explainer. Dito natin hihimayin kung paano binalian ng buto sa batas ni Alan Peter Cayetano ang paksyon ni Gatchalian. Makinig kayong mabuti, ha, lalo na ang ating mga kabataan na mapanuri. May lumabas na naman na balita nitong mga nakaraang araw, ang sabi ng Malacanang Press Office, at ito ay kailangan nating linawin ng walang piring ang mata. Di umano, kinikilala raw ng ehekutibo si Gatchalian bilang acting, Senate President, at tinanggihan ang interim administrative arrangement na inialok ni Cayetano. Pero teka muna, suriin natin ang ginawang hakbang ni Cayetano. Bakit siya nagpadala ng sulat kay Attorney Jose Luis Montales para makipag-usap kay Attorney Renato Bantug Jr., ha? Dahil ba sumusuko siya? Hindi ito hindi, ito ang tinatawag na strategy, ito ang statesmanship. Ang sabi ni Cayetano, ayaw namin maipit ang mga empleyado. Nag-offer na kung gusto ni Senator Win, parehas na lang kaming pipirma kahit walang designation. Nako po,
Ay nako, aba napakalinaw, sino ang nag-iisip ng kapakanan ng mga maliliit na empleyado ng Senado? Si Cayetano. Sino ang nag-aalala na baka hindi sumunod ang impeachment court at mga disbursement ng sweldo, ng mga ordinaryong kawani? Si Cayetano. Pero ano ang nagiging tugon ng paksyon ni Gatchalian? Sabi nila, hindi na raw Secretary si Montales at nag-turn over na lang. Ang tatapang, ang yayabang. Porke ba nakakuha kayo ng 12 boto? Akala ninyo hawak ninyo ang buong institusyon. Heto pa ang isang matinding truth bomb na lumabas noong June 10, 2026 sa mga fact-check reports. May mga nagpapakalat ng peking video na nagdesisyon na raw ang Korte Suprema pabor kay Cayetano. Tayo rito sa #WalkWithLand, hindi tayo nagpapakalat ng fake news kahit pabor ito sa atin. Ang totoo, wala pang pinal na desisyon ang Korte Suprema. Pero ang mismong katotohanan na abinado ang paksyon ni Gatchalian sa kanilang pahayag na hindi pa lamang naihalal si Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President dahil kailangan pa ng 13 boto sa ilalim ng konstitusyon. Iyan ang malaking patunay. Ayan sila na mismo ang umaamin mga kaibigan kung hindi pa pala naihalal si Gatchalian bilang permanenteng Senate President dahil kulang sila sa 13 boto, anong karapatan nilang mag-astang parang pinal ng lahat? Bakit parang may nagaganap na bentahan at agawan ng pwesto sa likod ng kurtina habang ang bayan ay naghihirap? Ginamit nila ang titulong acting, acting Senate President sa ilalim ng pagiging President pro tempore, pero nandiyan pa naman si Senate President Cayetano. Nandiyan pa naman si Senator Lauren Legarda, no? Pero ang pundasyon ng pagdideklara ng vacancy noong June 3 ay questionable, illegal at labag sa rules ng Senado. Si Alan Peter Cayetano ay nananatiling lihitimong pinuno na may hawak ng mandato at ang kanyang pag-alok ng joint signatory mechanism ay patunay na hindi siya kapit-tuko sa kapangyarihan para sa sariling interes, kundi para sa proteksyon ng buong Senado. Dito na tayo sa ating pagtatapos, no? Sa ating ang hatol nilaan. Mga kababayan, ang politika sa Pilipinas ay parang sirko, no? Maraming nagpapanggap na tagapagligtas, pero kapag tinignan mo ang track record at ang paraan ng pag-agaw sa pwesto, makikita mo ang tunay na kulay. Kung daanin nila sa illegal kudita at pagbaluktot sa definisyon ng quorum, ang pagupo, anong klaseng batas ang aasahan natin sa kanila? Si Senador Win Gatchalian at ang kanyang paksyon ay nagmamadali. Bakit? May pinaghahandaan ba silang malaking usapin sa Senado? May pinoprotektahan ba silang interes? Ang tanging nakikita natin ngayon ay isang liderato na binuo sa pundasyon ng buhangin at 12 boto na kulang sa timbang. Sa kabilang banda, si Alan Peter Cayetano ay nanindigan. Hindi siya nagpadala sa takot, hindi niya isinuko ang laban, at higit sa lahat, ginamit niya ang kanyang talino para protektahan ang mga empleyado ng Senado habang inilalantad ang kalokohan ng kabila. Ang hatol nila, huwag kayong madala sa mga publicity mga kaibigan at mga press release ng palasyo o ng paksyon gatsalyan. Ang konstitusyon ang pinakamataas na batas ng bansa. At kapag ito ay binalasubas, para lang sa ambisyon ng ilan, balita po kasi natin, Win Gatchalian gusto maging vice presidente, no? Sino pa to? Si Rizal Ontiveros gusto maging presidente ng Pilipinas. Yung Tulfo, presidente, vice presidente. Naku po, ha? Tayong mamamayan ang talo dito, ha? Abangan natin ang susunod na kabanata dahil tsak na hindi papayag ang mga tunay na nagtatanggol sa batas na manalo ang ganitong klaseng estilo ng politika. No? Magsubaybay, manatiling kritikal, at huwag papayag na mabibilog ang ulo. Ako si Lan ng #WalkWithLan at ito ang katotohanan. Kita-kit sa susunod na laban mga kaibigan, no? Sa ating mga community, baka po gusto niyong bumili ng mga products natin, best trending and best finds. Itatag na lang po natin 'yan sa baba. Hanggang dito na lang po mga kaibigan. Mabuhay po ang Pilipinas.